Isang lalaking nakamotor, mayabang na nagtaas ng gitnang daliri sa lalaking yun. Pero nagkamali siya ng binangga, yun pala ang boss. Ayusin nyo yung gagawang yan para sa akin. Wala pang isang minuto, naabutan na sila. Yung nagmamaneho ng motor, inabot ang batuta. Itinaas niya at ibinagsak, biglang nawala ang kayabangan sa mukha ng lalaking nakamotor. Ginawa niya lang yun para gumanti sa gitnang daliri, kanina. Pero hindi niya inaasahan na pagkatapos noon, isang malaking truck mula sa kabilang linya ang sumalubong. Matapos ang aksidente ng motor, mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar ng pinangyarihan. Pero nakapagtataka, nawawala ang ulo ng biktima ng walang bakas. Habang naghihinala ang mga pulis na ito ay isang kaso ng pagpatay. Nagpakita ng kawalan ng pasensya ang kanilang hepe dahil para sa kanya, ang sunduin ang kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa paglutas ng kaso. Kaya nakita niya ang bato sa gilid ng kalsada at nagkaroon siya ng ideya. Nakikita mo ba ang batong ito? Sa tingin ko. Nabangga ito ng motorista at tumilapon sa harap ng truck. Hindi nakapag-react ang driver kaya nasagasaan siya. Ayan ha, ganyan kabilis kumilos ang pulis sa Poland. Wala pang 2 minuto, tapos na ang kaso. Kahit sa panaginip niya, hindi niya aakalaing ang batong nasa gilid ng daan ang sisisihin sa halip niya. Ang pangalan niya ay Rick, miyembro ng motorcycle gang na naniningil ng utang sa Poland. Maliit na leader pero napakabagsik. Pero kung hindi ko sasabihin, sigurado akong hindi mo aakalaing. Isa pala siyang taong punong-puno ng plano at tapang. Nang araw na iyon, pumunta siya sa bahay ng inuutangan para maningil gaya ng dati. Bigla siyang nakarinig ng hiyaw ng isang babae mula sa kabilang silid. Pero baliwala sa kanya yun, ang mahalaga sa kanya ay makasingil. Pagbukas pa lang ng pinto, bigla na lang niyang sinampal ng 2 beses yung inuutangan. Pagkatapos niyang makuha yung pera, balak na niyang umalis. Pero hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak yung babae. Sobrang galit siya sa mga lalaking nananakit ng babae. Kaya nagdesisyon siyang tulungan yung kawawang babae. Pero pagbukas ng pinto, natigilan siya. Sino ka? Yun pala, yung nananakit sa babae ay isang malaking lalaki. Matapos ang 2 segundong titigan na punong-puno ng tensyon, tumalikod siya at tumakbo. Pero akala mo ba natakot na siya? Hindi. Tumakbo siya sa likod ng kotse, kumuha ng baril, at bumalik. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kanyang talino. Isang araw, tumanggap siya ng isang pribadong trabaho. Ang kliyente ay isang inspector ng buwis. Sabi niya, binabantaan daw siya ng mga gangster at kinikikilan dahil masyado siyang matino sa trabaho, at gusto niyang tulungan siya ni Rick. Dahil pribado ito, hindi niya isinama ang mga kasama niya, na mag-isang pumunta sa mga basag ulerong to. Gusto mo bang mawalan ng ngipin ang nanay mo dahil sa'yo? Pagkarinig niyan, umalis na lang si Rick nang walang imik. Akala ng mga basagulero na natakot siya kaya lalo silang nanuya, pero natakot sila sa sumunod niyang ginawa. 1 buwan lang kaming kumikita ng kaunti, bakit mo kami na ganito? Kahit ang inspector ng buwis hindi aakala na ang mga basag ulo na yun ay natalo ng ganon kadali, pero napasubo naman kay Rick. Pumunta siya mismo at sinabing nakakuha siya ng impormasyon mula sa mga tauhan, na ginagamit daw ng matanda ang posisyon niya para magbenta ng gasolina. Na peke, magkano ba ang gusto mo para mag-invest ako sa negosyo mo? Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ng inspector. Naisip niya na ang pakikipagtulungan kay Rick ay maaaring isang magandang hakbang, o kahit man lang ay hindi na siya matatakot sa mga gangster. Kaya nagkasundo ang dalawa at nagpas siyang magnegosyo ng malaki. Pero nang magtagumpay ang unang transaksyon, ang kuta ni Rick, napansin siya ng isang kapitan ng pulis na mas astig pa kaysa sa mga gangster, at napakabilis niyang kumilos. Sa isang iglap, nag-isa niyang winasak ang buong hideout ni Rick. Pero nang maghahanda na siyang umatras, isang anino ng isang gangster ang dumaan sa bintana. Walang pag-aalinlangan, hinabol niya ito at gumamit ng 2 putok para patayin ito agad. Ako si Kapitan ng Pulis Zelazny. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Nang makita niyang asawa niya ang tumatawag, agad niyang sinagot, "Anong ginagawa mo dyan sa tabi ng bangkay?" Nilinis at pinabango na nga. Sa paanyaya ng kanyang asawa, dali-daling nagligpit si Zelazny para umuwi. Ngunit nang lumipat ang kamera, unti-unting lumitaw ang anino ni Rick. Tama, nakaligtas na naman siya sa bingit ng kamatayan. Ngunit ikinagalit din ito ng pinuno ng gang ng Moto. Nagpataw siya ng pabuya na 200,000 euros sa sinumang makakapatay kay Zelazny. Ang pumatay sa kanyang mga tauhan, ngunit nang ang lahat ng mga walang gustong sumugal. Biglang nagtaas ng kamay si Rick at lumabas sa karamihan. Kung ayaw nila, ako ang gagawa.
Ako ang bahala kay Zelazny. Pero hindi alam ng boss ang binabalak ni Rick. Pagkatapos niyang tanggapin ang pabuya, nagpanggap agad siyang bumbero. Pumunta siya sa istasyon ng pulis para magsumbong. Nang makita niya si Zelazny, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Kagabi, nag-inuman kami ng mga kasamahan kong bumbero sa isang bar. Ang katabi naming mesa ay mga miyembro ng gang ng motor. Rinig na rinig ko na hinatulan ka na raw nila ng kamatayan. Paano mo nalaman na ang tanging pulis na kilala ko ay kalbo na nakamaong na astig? Nang marinig iyon, hindi mapakali si Zelazny. Agad niyang ipinagbigay alam ang pangyayari sa kanyang mga nakatataas. Dahil siya ay isang alas ng departamento ng pulisya, kaya nagtalaga sila ng maraming bodyguard para protektahan siya at ang kanyang pamilya. Ginamit ito ni Rick bilang dahilan para makipagkita sa gang ng Moto. Sinabi niya na ang plano para patayin si Zelazny ay kailangang ipagpaliban ng walang katiyakan. Dahil hindi niya malapitan ang target, kaya ang sabi niya, bago kumilos, mas mabuting huwag muna kaming mag-usap. Ang buong planong ito, bawat hakbang, ang nakatulong sa kanya. Kumita siya ng malaki sa pagpupuslit ng langis sa loob lang ng 2 buwan. Pero ang pagyayabang niya ay mabilis ding. Nakatawag ng pansin ng pulis, kaya nang handa na siyang imbitahan sa presinto. Ginagamit ni Rick ang pera para manahimik ang lahat. Talaga bang kaya mong gawin yan? Diretsuhin mo na, magkano ba ang gusto mo para matapos na to? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. 50,000, samahan mo ko sa bangko. Sabi nga nila, kapag yumaman, madaling masira. Pero si Rick, baliktad. Para alisin ang mga kalaban at patatagin ang kanyang kapangyarihan, nakaisip si Rick ng isang magandang plano. Noong araw na iyon, tumawag siya sa istasyon ng pulis. Ipinagbigay alam niya na bandang tanghali bukas, magkakaroon ng malaking bar ilan sa isang garahe ng mga abandonadong sasakyan sa labas ng bayan at hiniling niya na agad silang pumunta para umawat. Lumipas ang oras, dumating na ang kinabukasan. Ipinapamahagi ng abogado ni Rick ang mga kontrata sa bawat mersenaryo. Kung magagampanan lang nila ng maayos ang palabas na ito, bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 20,000 euros. Kung sakaling mahuli ng pulis ang especially iya, babayaran pa siya ng dagdag na 200,000 euros. Di nagtagal, isa pang grupo ng mafia ang nagnegosyo rin ng mga pekeng gasolina. Nagmaneho sila ng 8 BMW 57 papunta sa tagpuan. Pero nang magbabanggaan na sana ang dalawang grupo, kalmado pa rin si Rick, ang utak sa likod ng mga mersenaryo. Dahil alam niyang hindi kailanman mangyayari ang labanang ito, nakita nila ang isang grupo ng mga pulis na armado. Biglang sumulpot, kaya't agad na ibinaba ng 2 panig ang kanilang mga armas at sumunod na humiga sa lupa. Habang papalapit si Chief of Police sa lugar ng krimen, nagsalita ang pinuno ng mga mersenaryo. Ipinahayag niya na sila ay isang grupo ng mga mersenaryo na may pahintulot na gumamit ng baril ng legal. Nagulat ang Chief of Police nang marinig iyon. Agad niya silang sinuri isa-isa. Sa puntong ito, nagsalita rin ang abogada. Kinumpirma niya na ang grupong ito ng mga mersenaryo ay nagtitipon ng legal. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pumunta ang mga taong iyon doon para guluhin sila. At ang pagbunot nila ng baril para lumaban ay dahil napilitan lamang sila. Nang marinig iyon, dali-daling inakay ng direktor ang mga tauhan niya papunta sa kinaroroonan ng grupo ng mafia. Hindi maganda ang paggamit ninyo ng lisensya sa baril, mga ginoo. Mga kasong pagtatago ng armas ng walang pahintulot, pakikilahok sa organisadong krimen. Nabuwal ninyo ang buong grupo. Sa loob lamang ng isang araw, kahit na nahuli ninyo ang buong grupo ng mafia, na nagpupuslit ng gasolina, hindi pa rin masaya ang direktor, dahil alam niyang niloloko siya. Mula noon, si Rick ay opisyal ng naging isang big boss. Kilala siya sa mundo ng smuggling ng gasolina, at pati na rin ang mga mersenaryo ay napapayuko sa kapangyarihan ng pera niya, kaya naging pinakamahusay at tapat na mga tauhan niya. Sa loob lamang ng ilang buwan, ginamit niya ang kanyang talino para umangat sa tuktok ng tagumpay. 1,000,000 zloty ng Poland, may bigat na 9 kilo. Mayroon ditong 800 kilo. Ngunit kahit na nakamit na niya ang malaking tagumpay, patuloy pa rin siyang nag-aalala dahil alam niya na hindi pa rin sapat iyon para magkaroon siya ng matatag na posisyon. Kaya nagpasya siyang lumikha ng isang perpektong imahe para sa kanyang sarili. Mula noon, nag-focus na siya sa paggawa ng kawang-gawa, nag-ampon ng mga aso't pusa, bumisita sa mga batang walang tahanan sa ospital, mga batang may malubhang sakit. Pero pagkatapos niyang umarte, bumabalik siya sa kanyang malamig na puso. Pagkatapos, pinaandar niya ang kanyang motorsiklo paalis ng ospital. Pero agad siyang tinapunan ng isang walang modong driver ng truck. Uminit ang ulo niya, pero hindi niya inayos doon. Sa halip,
Pinaharurot niya ang motor. Lumagpas siya, tapos nagmaneho siya papunta sa isang liblib na kalsada sa baryo. Huminto siya, pumulot ng isang piraso ng kahoy, at lumabas sa gitna ng kalsada. Pagkatapos noon, bigla siyang sumulpot sa harap ng driver ng truck. Walang sabi-sabi, basta na lang niyang binato ng kahoy ang truck. Pagdating ng mga pulis, patay na ang driver at nakahandusay sa lupa. Pero habang nagdadalamhati ang magandang pulis sa sinapit ng biktima, may dumating na bumbero. At ang sakay nito, walang iba kundi ang may kagagawan ng aksidente. Parang walang nangyari, tumabi pa siya sa pulis. Pero laking gulat, lumingon ang pulis sa kanya at nagtanong, "Ilang taon ka na?" "Ako, 27. "Ikaw, 29, gusto mo bang makipag-date?" Nagulat si Rick at hindi niya alam kung anong isasagot. Pero sa sumunod na segundo, gusto niya akong sunggaban. Tapos lumipat ang eksena sa bumbero ni Rick. Pagkatapos, nagyakapan ng mahigpit ang 2 taong mag-isa. Dinadama ang init ng isa't isa. Pagkalipas ng ilang araw, may dalang pala si Rick at dinala si Zuza sa isang abandonadong lugar. Gusto niyang tulungan siya ni Zuza sa isang bagay, ang maghukay ng butas. Ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng bayad pinsala sa lupa sa kanilang probinsya. "Hindi ako mapalagay kung itatago sa bangko, kaya mas gusto kong ibaon sa lupa para sigurado." Di nagtagal, itinapon na nila sa hukay ang daan-daang garapon na naglalaman ng 5 million euros. Tinanong ni Zuza sa kanya habang nakatingin sa pera sa hukay kung hindi ba siya natatakot naman. "Ako ito. Lupa ko ito, kaya kapag nawala ang pera, ikaw ang ibabaon ko dito. Sira ka ba?" Sa totoo lang, nahulog na ang loob ng magandang pulis sa kanya. Pero noong araw na iyon, ibinunyag ng direktor ang tunay na pagkatao ni Rick bilang isang smuggler ng langis. Pagkarinig niya, natigilan si Zelazny. Nang makita ko ang kakaibang mukha niya, napagtanto kong nakipagtalik siya kay Rick. Pero baliwala yun sa direktor, binigyan lang siya nito ng 2 pagpipilian. Kung ikukulong niya ito o huhuberin ng kanyang uniforme ng pulis at aalis na lang. Pero akala mo iiwan niya si Rick, nagkakamali ka. Pagkatapos ng kanyang shift sa gabi, pumunta pa rin siya sa bahay ni Rick gaya ng dati. At tahimik na naghubad ng damit, pero iba ang kinikilos ni Rick ngayon. Dahil ngayon ang araw na makakalaya ang kanyang asawa at mga anak. Para tuluyang malutas ang problemang ito, nakaisip siya ng isang napakasamang plano. "Umalis ka na agad, hayop ka, anong tawag mo sa akin?" "Sabi ko umalis ka na." Nang mga sandaling iyon, dumating ang nanay ni Rick, ang nanay at kapatid ni Zuza. Pagkatapos, nagbitiw siya ng masasakit na salita. Ang ibig sabihin, sinasabi niyang si Zuza ay isang walang hiya at walang kwentang babae. Tapos, inutusan niya silang ilayo na siya, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Para mapahiya si Zuza bilang sumisira ng pamilya ng iba. Nang makita ni Zuza kung gaano siya kalupit tratuhin ni Rick, labis siyang nasaktan. "Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Kung aalis ka ba o hindi?" Pero hindi ko inaasahan na noong si Zuza, kasama ang kanyang ina at kapatid ay umalis ng bahay, ang asawa at anak ni Rick ay bumalik din. Nakita niya ang eksena at agad niya naintindihan ang lahat. "Sino yang babaeng yan? Nagtulog kayong dalawa?" "Ano?" Lumipat ang eksena sa opisina ng inspektor ng buwis. Nakatanggap siya ng kumpidensyal na impormasyon na malapit nang magsagawa ng malawakang pag-aresto ang pulis laban sa grupo ni Rick dahil marami na silang hawak na ebidensya ng krimen. Anong mapapala ko rito? Pagkarinig nito ni Rick, nag-isip siya ng kaunti, tapos kumuha siya ng ilang barya at inilapag sa mesa. Pagkabalik ni Rick, kasama ang kanyang abogado, agad silang nagpatawag ng pulong kasama ang mga miyembro ng grupo. Isa lang ang layunin nila, manahimik hanggang dulo. "Magsuot ka ng uniforme ng preso sa loob ng 12 taon. Mayroon kang 30 segundo para magbigay ng ilang pangalan sa akin. Hindi ka na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Mayroon akong listahan, maraming gustong magsalita at nakapila na. Kung wala kayong aaminin, siguradong makakalaya kayo. Dahil mayroon silang grupo ng 5 abogadong napakagaling. Kung makulong man siya, ayos lang dahil dodoblehin niya ang premyo ng 3 beses. Huwag kayong umamin, makakatanggap kayo ng premyo pagkatapos naming ihanda ang lahat." Si Rick at ang kanyang mga tauhan ay nakipagtulungan ng husto sa pulisya. Sa proseso ng pag-aresto sa daan papuntang Zelazny, tinakat siya ng husto na ikukulong daw siya habang buhay. Pero hindi niya akalain na kahit sa korte, hindi nila siya maaring hatulan. Dahil daw matigas ang ulo nila at ayaw umamin. Sa huli, sa tulong ng mga abogado, napilitan ng hukom na palayain siya sa korte mismo. "Gustong-gusto niyo akong posasan." "Ano, pero kaya ba talaga siya pigilan ng direktor?"
Alam ni Rick na hindi sila basta susuko. Kaya pagka-uwi niya, gumawa agad siya ng listahan ng mga dapat niyang paghigantihan. Pero sa tingin mo, siya mismo ang gagawa nito. Hindi. Pag-uwi niya, sinadya niyang inisin ang asawa niya, at nakisama naman ang asawa niya. Palayuin niyo siya ng malayo hanggat maaari dahil hindi niya mapapatawad ang panloloko ni Rick sa likod niya. Umalis ka na, mas matagal, mas mabuti. Sige. Aalis na ako. Mag-isa siyang nagmaneho ng Rolls-Royce Phantom papunta sa harap ng gate ng kulungan. Tama, para gumawa ng alibay para sa sarili niya. Kusa siyang nagpasok sa kulungan. Hindi maintindihan ng mga bantay kulungan ang ginawa niya, kahit na nasa blacklist siya ng pulis. Pero wala pa rin tayong matibay na ebidensya para ikulong siya. Kung gusto mong kumita ng 10,000 kada buwan, pumasok ka sa pangunahing gate. Pagkarinig nito, walang pakialam ang batang bantay. Nagmadali siyang gumawa ng kaso at pinapasok siya. Pero pagpasok pa lang ni Rick sa kulungan, napansin na siya ng boss dito. Dahil nakita niyang payat at sakitin siya, gusto agad siyang takutin ni Mark. Pero habang kinakalkal niya ang gamit sa malita ni Rick, may ibang mga bantay na nagbubuhat ng gamit papasok kay Rick. Pinapatawag ka ng direktor sa opisina niya para magkape. Pagkalipas ng 15 minuto, sinabi ng mga tauhan kay Mark na ang taong ito ang bagong pinuno ng sindikato ng smuggling. Sa puntong ito, dumiretso si Rick sa kanya at sinabi kay Mark, binibigyan kita ng 1 oras para gawin ang umalis ka na rito. Nang marinig iyon, tumawa si Mark. Ang kulungang ito ba? Ang buong kulungan na ito, unti-unting nawala ang ngiti niya. Matapos mag-isip ng matagal, sa wakas ay nasabi niya ang isang pangungusap. Pero nakatira ako dito. Nang makita niyang walang sinasabi si Rick, agad siyang lumapit at nagmakaawa. Nagmamakaawa kay Rick na bigyan siya ng trabaho. Kung Papa Lauren, lagi siyang nasa tabi niya para protektahan si Rick. Pagkasabi niya nito, agad niyang sinimulang ipakita ang kanyang kakayahan. Mark, magkaibigan tayo. Pero sinong gustong maging kaibigan ka? Hindi nga kita kilala. Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang may ipapatay ako? Nagmamakaawa ako sa'yo. Kailangan kong mabuhay. Nang makita niyang marunong siyang umintindi, sinenyasan siya ni Rick para maintindihan niya. Handa na ang mga tauhan na sumunod sa utos, pero sa ngayon, dumating din ang hukom na humawak sa kaso ni Rick noon. Para batiin ang bigating si Rick, ang direktor ng kulungan. Pumili pa nga siya mismo ng loro bilang alaga para sa kanya. Si Mark naman, kahit bumaba ang ranggo mula boss sa kulungan, ay umangat naman ng estado sa ibang antas. Hindi lang siya nakakapanood ng TV sa selda, kundi may pribilehiyo pa siyang pumunta sa kulungan ng mga babae para makipag-usap. Hindi nagtagal, Mark ay tuluyan ng naging pinakatapat na tauhan ni Rick, pero parang may diferensya ang utak niya. Magdala ka rito ng kaunting tubig. Kung saan kukuha ng tubig, matagal pa bago niya maisip, kaya kitang-kita. Kahit ang anak ni Rick ay ramdam na may problema siya sa pag-iisip. Gayunpaman, ipinakiusap pa rin ni Rick na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. At binigyan siya ng isang misyong napakahirap. Papatayin sana ang isa pang mataas na opisyal, pero hindi pa man siya nakakakilos, natamba siya. Dali-dali niyang tiniis ang matinding sakit. Gumapang siya, tumayo, at ibinuhos ang natitirang kalahati ng bote ng sulfuric acid sa mukha ng opisyal. Pero hindi lang niya hindi napatay ang opisyal, kundi nabundol pa siya ng isang sasakyang biglang sumulpot, at nabali ang kanyang binti. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang nangyari, hindi siya pinagalitan ni Rick. Sa halip, espesyal pa siyang nag-ayos ng isang date para sa kanya at sa kanyang pinapangarap na kasintahan, lahat ng opisyal na sangkot sa kaso. Ang mga kaibigan ni Rick ay isa-isang napahamak, kahit batang paslit alam na si Rick ang may kagagawan. Pero ang problema, nakakulong siya. Walang siyang pagkakataong gumawa ng krimen, kaya, para mabilis malutas ang kaso, nagdesisyon silang gumawa ng marahas na hakbang. Bigla na lang sumugod ang mga pulis sa kulungan at sapilitang inaresto siya. Pero pagkatapos ng 1 araw at 1 gabing pagtatanong, wala pa rin silang makitang kahit anong butas sa kwento ni Rick. Ang tanging ebidensya ay ang nabaling paa ng nanaboy ng asido. Pero walang bakas ng sugat ang paa ni Rick. Wala na silang ibang magagawa kundi umasa kay Mark. Pero paano magtataksil ang tapat na tauhan na ito? Binigyan ako ng boss ko ng bagong buhay. Hindi lang niya kusang sinabi sa pulis. Ang sugat sa binti ko, anako pa niya ang lahat ng kasalanan. Dahil walang parusang kamatayan sa Poland, at habang buhay na siyang nakakulong. Kahit dagdagan pa ng 100 kaso, okay lang sa kanya. Basta bigyan siya ni Rick ng pera at trabaho. Ayos na si Mark. Ano bang problema mo? May abogado na ako ngayon.
Kaya naman, wala nang nagawa ang pulis kundi pakawalan siya. Pero pagkalabas ni Rick ng kulungan, hinanap na siya ng motorcycle gang. Dahil lumipas na ang ilang buwan, hindi niya pinatay si Pulis Zelazny. Kinuha pa niya ang pabuya ng gang para magtayo ng sarili niyang grupo. Sinabi ng vice-presidente ng motorcycle gang na alam na niya ang panloloko at pagpupuslit ng gasolina ni Rick. Pagkatapos nilang mag-usap, napagdesisyonan nilang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Pero may isang kondisyon, kailangan niyang magbayad ng 5 million euros para manahimik sila. Pero hindi nila inaasahan na matapos marinig ni Rick yun, mayabang pa siyang tumanggi. Bagamat galit na galit, wala siyang sinabi, tumalikod na lang siya at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Akala ko noon, si Rick ay magiging isang alamat sa mundo ng mga gangster sa Poland. Pero hindi ko akalain na mamamatay siyang bata. Hindi ito ang katapusan na inaasahan ko. At ang pumatay sa kanya ay ang pangalawang leader ng gang na si Moto. Kasama ang pulis na si Zuza, na iniwan ni Rick. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikula? Mag-comment kayo sa ibaba.